Langya kayo? Meron pa ba? Oh, ito. Ito pa isang maganda rito. Mga kababayan, Robin Padilla, nagmamakaawa dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kababayan, kahapon gustong-gusto ko na tong i-content eh. Kaya lang wala akong pagkakataon. 'Di ba? Maraming masyadong content kahapon. Si Robin Padilla, hindi masyadong importante eh. Pero babasahin ko na lang yung kanyang message or yung kasi English yung ano, hindi ako sanay eh. Hindi ako sanay na nagbabasa na si Robin Padilla ay may pahayag na English. Alam naman natin na hindi siya yung gumawa noon. Wag niya tayong lokohin. 'Di ba? Sabi niya rito, nananawagan po ako. Ay, nasaan yung nananawagan? Ayaw lumabas. Sabi niya, nananawagan ako kay BBM. Nananawagan si Senador Robin Padilla kay Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ang kanyang executive power upang ipatigil ang anumang pagsunod ng PNP sa mga utos ng International Criminal Court o Interpol. Ayon kay Padilla, mahalagang ipakita ng pamahalaan ang paninindigan sa soberanya ng bansa at hindi basta sumunod sa mga utos ng dayuhang organisasyon. Anak ng tinapa, hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang utak nito ni Robin Padilla. 'Di ba? Mga kababayan, ano 'yun, babaliin ng ating gobyerno yung international law para pansariling interes, para pigilan itong pag-aresto kay Digong Duterte. Pero palagay ko mga kababayan, bago tayo mag-focus dyan, nakita ko kasi yung isang post nung nakaraan. Kaya pala sabi kong ganun, parang nagbago bigla ang ihip ng hangin. Bakit JP bakit nagbago ang ihip ng hangin noon? Kasi nakita ko po, sana ba si Robin? Wala si Robin ah. Oh, teka. Sorry. Nawala si Robin. Hold on. Meron mga nagsa-side comments dito. Dapat daw hindi na. Eto mga kababayan. Ito yung sinasabi ni Robin Padilla. Nagtataka ako nung siguro meron na silang may idea na sila na darating po ang ICC. Kasi biglang etong si Robin Padilla, biglang kumambyo eh. Ito yung sabi niya. Sir, may mga nagsasabi po na parang medyo opposition daw yung Duterte family nga po sa administrative. Sir, do you see it that way po na parang opposition? Sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda ng sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko maka-classify na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung nagkaroon kami ng huling General Convention. Kasi ang ganda ng sinabi niya. Ano po yun, sir? Una, sinabi niya, hindi korap si Bongbong. Palagay ko, wala nang gaganda pa doon. Sinabi niya. Okay, mga kababayan, di ba pinuri ni Robin Padilla? Etong si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinabi daw ni Digong sa kanya, ay hindi korap si BBM, mga kababayan. Hindi ba kayo nakakahalata na tuwing nababalitaan nila o sila ay naaalarma, di ba una, babanat sila na adik, bangag, di ba? Nasa PDEA list, nasa Duterte list, si PBBM. Tapos kapag sila ay naaalarma na nandyan ng ICC, biglang itong si Digong nagbabago, kumakambyo, nagpapalit ng gear, di ba? Umaatras. Tapos ngayon, bago dumating ang ICC, nagsalita itong si Robin Padilla. Hindi kaya mga kababayan, nagpapalamig sila ng ulo nito na baka sakali magbago ang isip ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi payagan ang Interpol or ICC na damputin itong si Digong Duterte. Ang problema kasi, the damage is already been done.
Di ba? The damage is already been done. Kapag halimbawa si Pangulong Bongbong Marcos ay umatras, hindi niya pinapasok ang Interpol, hindi siya nakipagtulungan, siya naman ang kawawa. Di ba? So, para sa akin, talagang etong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, he is obliged, we are obliged to our commitment in Interpol. That is, mga kababayan, to get Rodrigo Roa Duterte and give it to the Interpol. Ray Bacani, shoutout po. Taga saan po kayo, Ray Bacani? Taga ano ba kayo? Taga Biskaya? Ha? Oh, tapos ngayon, uutusan nyo si Pangulong Bongbong Marcos at sasabihin ninyo na pigilan gamitin ang kanyang executive power? Mga kababayan, paano naman natin titingnan to, Robin Padilla? Hindi mo ba naiisip na ang Pangulong Bongbong Marcos, sabi nga po ng PCO ni Attorney Claire kanina, it's nothing to do with the administration. Bakit? Nangyari ito. Kinasuhan si Digong kinasuhan si Digong nila Trillanes 2017. Tama? 2017. Dumating si Pangulong Bongbong Marcos, may kaso na. 'Di ba? May kaso na sa ICC. So bakit nyo ngayon, mga kababayan, sisisihin ng ating Pangulo? Bakit hindi nyo inasikaso nung panahon nyo? Ay hindi, GP, inasikaso naman. Tama po kayo. Inasikaso nila na umalis sa ICC. Tama? Kaya nga po nag-grant yan, 2019. Wala na tayo. Hindi na tayo member ng Rome Statute. Ang problema, hindi po ganun katalino si Digong. Bakit naman, GP? Nakalimutan niya po yung Interpol. Walis tayo sa Rome Statute as a member. Pero nakalimutan niya that we are still member of Interpol. Di ba? Yun ang kaibahan ng mga taong nag-iisip. At yun ang kaibahan ng mga taong nasa paligid mo ay hindi lang puro naglilinis ng dumi mo. Sabi nga ni Attorney Claire Castro, mahirap talaga kapag ikaw ay nagbebenta at kapag yung binibenta mo, kailangan mo pang linisin bago mo ibenta. 'Di ba? Kaya may mga nakakalimutang detalye. Doon sila nalaglag eh. Akala nila, mga kababayan, hindi na sila mahahabol ng ICC. Hindi nila alam yung isang bagay na katuwang din po ng ICC, which is the Interpol. Sabi ni Louis Bernardo, lalo madidiin si Digong pag anak pa niya ang tatayo na abogado. Eto pa, habol ko na rin yan. May nag-message sa akin kanina, mga kababayan, si Sara Duterte daw ay lumipad na sa Netherlands. Sabi kong ganun, aba, kung lumipad na si Sara sa Netherlands, sabi, ang tawag ko nga dyan, Neverland. Neverland. Bakit? Neverland para kay Digong. Kasi pag pumunta si Sara doon at meron siyang, isa rin siya sa may warrant of arrest, hindi na siya makakabalik. Damay-damay na sila doon, di ba? Mag-stay na sila doon. Hanggang matapos yung kanilang kaso. para nga pumasok po ang Leon doon sa Quadra. O sabihin natin, pumasok ang mga unggoy, mga buhaya, doon sa lungga ng mga leon at tigre. Tama po, Kyoto Kigarashi. Community of Nation. Kaya may mga obligation po tayo. Totoo po yun. Tama po kayo. Obligasyon natin na tayo po, mga kababayan, ay makipagtulungan sa kanila. Diba? Sabi ni Ay Morena, hindi abogada si Sara, abogaga. Baka mamaya yung mga kaklase ko nanonood na naman. Unfriend yun na naman. Wag kasi kayo manonood sa akin para hindi nyo ako inaaway. Diba? Janet Kalawag, shoutout sa'yo. Mami Loves, Gina 31 Conbanwa, sir. Conbanwa, ma'am.
Nagiging sir na rin ha. Taga-Bataan daw sa Ray Bacani. Dave Sparge, good evening, Go Philippines. Watching from Santa Barbara, Iloilo City. Sabi nila ano daw eh. Mga taga Iloilo. Isa lang salitang alam ko diyan, tikalon. Magbakal pala. Tikalon, magbakal. 'Di ba? Ang asawa ko Ilongga eh. Kasama daw si Pulong ni Sarah. Eh di magsama-sama na sila doon. Sabi ko nga sa inyo, parang mga buhaya pumasok sa lungga ng mga leon at tigre. Shandro Azura, Quezon City po. Okay, grabe ko tawa sa mga pinagsasabi mo watching from Saudi. Salamat Sharon Canyulas.